Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1651 hanggang Kabanata 1660. Kabanata 1651. Nag-ikot si Golden Growler sa paligid, inaamoy ang lupa. Parang sinusubaybayan niya ang amoy ni Blood Dog, at pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang tumakbo siya. Makikita sa lahat ng dako ang mga sirang gusaling bato, at ang kanilang presensya doon ay nagdulot ng pagkunot ng noo ni Hansen. Patuloy na umuusad si Golden Growler, at pagkatapos ng 100 milya, isang malaking bilang ng mga lapida ang nakakalat sa isang palaruan. Ang mga lapida ay hindi maayos na nakalagay, at marami sa mga ito ay nakabaligtad pa nga. Ngunit ang mga ito lamang ang mga bagay sa lugar na iyon na may nakasulat. Pinabagal ni Hansen si Golden Growler. Dahil sa katotohanang kailangang sundan ni Golden Growler ang isang amoy upang manatili sa tamang landas, bahagya niyang hinayla ito. Kung magpapatuloy ito, mahihirapan siyang mahanap si Blood Dog. Pinagmasdan ni Hansen ang mga lapida na may sinaunang sulat, ang mga uri ng wika na natutunan ni Hansen noong unang panahon. Nawawala ang ilang bahagi ng mga lapida, ngunit marami pa rin ang nababasa. Natalo si Ymir. Naisip ni Hansen na kakaiba iyon. Tanging ang pangalan ng isang tao at ang salitang natalo ang nakasulat. Ang lapida ay hindi mukhang libingan, ngunit hindi rin ito mukhang isang plate ng alaala. Napagtanto ni Hansen na kakaiba iyon. Hindi niya alam kung sino ang karakter na Ymir. Sinuri ni Hansen ang ilang iba pang lapida na malapit. Ang isa sa mga ito ay nagsasabing, natalo si Veles. Bukod sa pagbabago ng pangalan, lahat ng iba ay pareho rin. Kumunat ang noo ni Hansen at patuloy niyang sinuri ang iba pang mga lapida. Lahat sila ay tila naglalaman ng isang pangalan, at ang salitang natalo pagkatapos. Natalo si G, natalo si Gautama, natalo si Marili, natalo si Ginger, natalo si Brahma, natalo si Zeus. Lahat ng mga pangalang iyon ay nasa mga sirang lapida, ngunit walang kakaiba sa mga ito. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng malamig na pakiramdam, at nagparamdam sa kanya na parang bumalik siya sa nakaraan. Parang may isang tiyak na kalungkutan ang sumasanib sa kapaligiran ng lugar na iyon. Hindi alam ni Hansen kung kanino o ano ang mga pangalang iyon, at hindi niya alam kung paano natalo ang mga taong iyon. Bukod sa kanilang mga pangalan, wala nang iba pang naiwan. Matapos suriin ang lahat ng mga lapida, may isang palasyo na gawa sa tanso. Hindi ito kasing sira ng ibang bahagi ng lugar, ngunit medyo may pagod na sa mga gilid. May mga gasgas ng isang labanan sa buong paligid nito, ngunit hindi ito nabasag o nasira. Mukhang nasa magandang kondisyon ang palasyo, kung tutuusin. Nasa gitna ito ng kapatagan, ngunit ang kalahati nito ay tila lumubog sa lupa. Ang isang pader ay natigil sa lupa. Sinundan ni Golden Growler ang amoy na direktang nagdala sa kanila sa palasyo na gawa sa tanso. Maingat siyang nagrumbo kay Hansen na parang nagpapahiwatig na nasa loob si Blood Dog. Sinuri muna ni Hansen ang panlabas na bahagi ng palasyo na gawa sa tanso. May malaking pamagat sa itaas ng pinto na nagsasabing, Hall ng Espiritu ng Bayani. Para sa ilang kadahilanan, may masamang pakiramdam ako tungkol dito, sabi ni Dragon Lady, pinagmamasdan ang palasyo sa unahan. Tumango si Hansen. Nararamdaman din niyang hindi ligtas. Nahihirapan ang Dangshan Aura na mag-scan sa loob ng palasyo, kaya hindi niya matukoy kung nasa loob ba si Blood Dog. Ang nilalang na iyong ipinatawag, saan ito nanggaling? Tanong ni Hansen kay Dragon Lady. Ngumiti ng mapait si Dragon Lady. Hindi ko alam, ang aking mga sangkap ay random. Hindi ko alam kung ano ang aking ipinatawag, at hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Pagkatapos nito, tumingin si Dragon Lady sa Hall ng Espiritu ng Bayani. Sa tingin ko may mali. Masyadong kakaiba ang lugar na ito, mas mabuti kung umalis na lang tayo. Maaari tayong subukan muli sa ibang pagkakataon. Gusto sana ni Hansen na magsalita, ngunit bago pa siya magsalita, nakarinig siya ng isang tunog. Ang mahigpit na nakasarang pinto ay biglang nagsimulang bumukas. Tinitigan ni Hansen at Dragon Lady ang puwang ng nagbubukas na gate. Umagang si Golden Growler sa nakikita sa unahan. Tap! Biglang lumitaw ang isang kamay, itinutulak ang pinto. Tiningnan ni Hansen ang kamay na humahawak sa pinto na gawa sa tanso at napansin na medyo may kalansay ang hitsura nito.
Kahit na napanatili nito ang hugis ng isang kamay, ang balat ay manipis at natuyo laban sa buto. Parang balat ng birch, at mukhang nakakatakot. Mukhang patay na. Hinawakan ng kamay ang pinto na gawa sa tanso at dahan-daang binuksan ito. Habang bumubukas ang pinto patungo sa kanila, nakita ni Hansen ang nasa likod nito. Hindi niya gaanong makita, ngunit isang napakalaking haligi ng suporta na may nakikitang na sumusuporta sa bubong. Bumukas ang pinto na gawa sa tanso hanggang sa kalahati, at nang mangyari iyon, nakita ni Hansen ang may-ari ng kamay. Ito ay isang nilalang na nakasuot ng itim na balabal. Bukod sa kamay, wala nang iba pang nakita si Hansen tungkol sa katawan nito. Ang buong nilalang ay nakabalot ng parehong balabal. Ang tanging napansin talaga ni Hansen ay ang magaspang na balangkas ng katawan nito na mukhang medyo tao. Ginamit ulit ni Hansen ang kanyang Dangshan aura, ngunit wala siyang naramdaman. Ang lalaki na nakasuot ng itim na balabal ay mukhang patay, parang wala siyang buhay. Dahil nandito ka na, pumasok ka na. Buong-buo nang binuksan ng lalaking nakabalabal ang pinto na gawa sa tanso, at nakatayo siya sa pasukan habang nagsasalita. Tumingin siya kay Hansen at sa iba bago gumawa ng isang tunog na parang metal. Medyo nakakatakot iyon. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Hansen sa lalaking nakabalabal, napaka-alerto. Patay na ako, kaya ano ang layunin ng pagkakaroon ng pangalan? Kung kailangan mo ng isa, tawagin mo akong espiritu ng tagapangalaga. Ang nakakatakot na boses ng lalaking nakabalabal ay magdudulot ng napakalaking takot sa isang tao, mangangatog ang kanilang mga ngipin. Ibinaba niya rin ang kanyang ulo habang nagsasalita. Ang kanyang mukha ay ganap na natatakpan ng talukbong, parang isang multo na naglalakad sa isang sementeryo. Espiritu ng tagapangalaga, sino ang iyong pinoprotektahan? Nang marinig ni Hansen ang pangalan, hindi siya gaanong gamaan ang loob. Hindi rin siya gaanong handang lumapit. Wala na akong pinoprotektahan ngayon, malamig na sinabi ng espiritu ng tagapangalaga. Kumunat ang noo ni Hansen at tiningnan ulit ang lalaki. Pagkatapos, itinuro niya ang mga lapida at nagtanong, pinoprotektahan mo ba sila? Biglang tumawa ng kakaiba ang espiritu ng tagapangalaga at sinabi, oo at hindi. Pinoprotektahan ko sila, ngunit hindi ko sila pinoprotektahan. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Hansen nang may kunot ang noo. Malalaman mo kung pupunta ka at titingin. Kakaiba pa rin ang pagtawa ng espiritu ng tagapangalaga. Ano man ang iyong pinoprotektahan, hindi ko masasabing interesado ako, sabi ni Hansen, at pagkatapos ay tinapik ang kanyang golden growler bilang tanda na oras na para umalis. Lumingon ito at nagsimulang umalis. Kakaiba ang lugar. Naisip ni Hansen na hindi siya matatalo sa Fourth God Sanctuary, ngunit marami pa ring kakaiba at nakakatakot na mga bagay ang sumasakop sa kaharian na iyon. At kaya, hindi naisip ni Hansen na kaya niyang patayin ang lahat. Matapos makita si Stay Up Late, alam niyang hindi siya kasing immortal gaya ng iniisip niya. Kahit na nandito ka, ayaw mo bang tumingin? Tahimik na nagtanong ang espiritu ng tagapangalaga. Hindi siya pinansin ni Hansen at nagmadaling ilayo si Golden Growler. Ngunit napakabagal na ng kanyang paglalakad ngayon, parang may isang hindi nakikitang puwersa ng kapangyarihan ang nagdadala sa kanila pabalik. Nagsimulang dumulas si Golden Growler pabalik. Dumulas siya pabalik hanggang sa mahaylas sila papasok sa palasyo na gawa sa tanso. Kabanata 1652. Ipinatawag ni Hansen ang kanyang overbearing shield at split blade, pagkatapos ay nag-transform bilang fallen slaughter. Ipinadala niya ang split blade na sumugod sa espiritu ng tagapangalaga. Tumama ang split blade sa katawan ng espiritu ng tagapangalaga, ngunit ang kanyang katawan ay parang tunay na espiritu. Nawala ang katawan kasama ang pag-atake ng talim na iyon. Kaagad, tumingin si Hansen sa paligid. Nagulat siya sa nakita niya pagkatapos. Sa mga pader ng palasyo, maraming hanay ng kristal na sandata. Lahat ng sandata ay may mga gasgas ng pinsala. Parang lahat sila ay nakaranas ng napakalaking labanan. Sa mga hanay ng kristal na sandatang iyon, biglang naramdaman ni Hansen na nagsimulang mag-alab ang kanyang battle mode. Parang ang mga kristal na sandata ay mayroon pa ring kagustuhang lumaban, at nagsimulang sunugin siya. Ang bulwagan na iyon ay parang lugar ng isang malaking labanan. Nakatayo si Hansen sa bulwagan, parang napapalibutan siya ng isang hukbo ng mga kaaway. At naramdaman niya na ang pinuno ng hukbo ay napatay sa labanan. Ang pinaka-nagulat kay Hansen ay ang mga sandata ay mukhang katulad ng nakuha niya kay Tina. Maaaring mayroon silang iba't ibang kapangyarihan, ngunit tiyak na magkapareho ang hitsura nila. Lahat ba sila ay Geno Armors? Nagulat si Hansen. Muling lumitaw ang katawan ng espiritu ng tagapangalaga, diretso sa harap ng isang asul na hanay ng sandata.
Napalibutan siya ng kidlat. Tiningnan niya ang sandata at sinabi, ito ang sandata ni Zeus. Nandoon siya sa loob ng 15 araw bago siya nahulog. Pagkatapos nito, naglakad ang espiritu ng tagapangalaga patungo sa isang pulang hanay ng sandata. At sinabi niya, ito ang sandata ni Ginger. Nandoon siya sa loob ng 19 na araw bago siya mamatay. Naglakad ang espiritu ng tagapangalaga sa bawat hanay ng sandata na nakikita, at sinabi kung kanino ang sandata. Lahat sila ay mga pangalan sa mga lapida na nakita ni Hansen kanina. Sinabi ng espiritu ng tagapangalaga kay Hansen na talagang mga Geno armors ang mga ito, at nagulat siya. Matapos ipakilala ang huling sandata, tiningnan ng espiritu ng tagapangalaga si Hansen at tumawa. Sila ay mga bayani tulad ng kanilang mga kabiguan. Hindi sila nakalabas, nahiya sila, at napilitang manirahan dito. Ano ang ibig mong sabihin na hindi sila nakalabas? Tanong ni Hansen sa espiritu ng tagapangalaga. Mula sa santuwaryo, syempre. Malamig na sinabi ng espiritu ng tagapangalaga. Lumingon siya upang tingnan ulit ang sandata at nagpatuloy sa pagsasabi, namatay ang kanilang Panginoon, ngunit ang kanilang sandata ay nanatili pa rin dito. Kung makukuha mo ang kanilang pag-aproba, maaari mo silang gamitin. Maaaring nabigo sila, ngunit ayaw nilang matalo. At wala nang iba pang gusto nila kundi ang lumaban muli. Ibibigay mo ba sila sa amin? Tiningnan ni Hansen ang espiritu ng tagapangalaga ng may pagkagulat. Naisip niya na kailangan niyang makipaglaban ng malaki, ngunit parang hindi naman. Parang ibibigay lang sa kanya ang sandata ng libre. Kung kaya mo silang dalhin, sa iyo na sila. Wala namang silbi ang pagkakaroon nila dito. Ang boses ng espiritu ng tagapangalaga ay nagdulot ng pagkatakot sa mga tao. Salamat ng marami, kung gayon. Hindi nakaramdam ng pagkakasala si Hansen, kaya naglakad siya patungo sa pinakamalapit na hanay ng sandata at sinubukang buhatin ito. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang kapangyarihan ng mga Geno armors, ngunit alam ni Hansen. Ang palasyo na gawa sa tanso ay parang isang kayamanan para kay Hansen, at mas mahalaga kaysa sa anumang ibibigay sa kanya ng alyansa. Kinuha ni Hansen ang pulang sandata na dati ay pag-aari ni Ginger. May 70 butas at gasgas sa buong paligid nito, at tila lahat ay ginawa ng isang espada. May ilang mga butas at dents din sa buong paligid nito. Pang! Si Hansen, matapos hawakan ng sandata at subukang iangat ito, ay naitulak palayo nang biglang nagsimulang mag-alab ito ng pula. Nararamdaman ni Hansen ang isang malakas na kapangyarihan na tumama sa kanya, isa na hindi niya kayang harangan. Parang tinamaan siya ng tren, at nagpabalik siya sa bato. Umilaglag ang kanyang mga tainga at nakakita siya ng mga bituin. Ayos ka lang ba? Tumakbo si Dragon Lady papunta kay Hansen at binuhat siya. Ayos lang ako, sabi ni Hansen. Umiling siya upang malinaw ang kanyang paningin. Sinisikap na manatiling may malay tao pagkatapos ng masamang pagsabog na iyon, itinoon niya ang kanyang atensyon pabalik sa espiritu ng tagapangalaga. Okay lang kung ayaw mo silang ibigay sa akin, pero bakit mo ginagawa iyon? Tumawa ang espiritu ng tagapangalaga. May sariling kalooban sila. Hindi ko maayos ang kanilang mga damdamin. Sinabi ko sa iyo na kailangan mo ang kanilang pag-aproba kung gusto mo silang kunin. Kumunat ang noo ni Hansen at tinitigan ang espiritu ng tagapangalaga. Hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Matapos niyang kunin ang Geno armor ni Tina, wala sa mga ito ang nangyari. Nagawa niyang kunin lang ito. Maniwala ka man o hindi, ngunit ako ang nakikita mo. Ako ang espiritu ng tagapangalaga. Ang pagsisinungaling sa iyo ay hindi magbibigay sa akin ng anumang bagay, sabi ng espiritu ng tagapangalaga. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at sinubukang kunin ang isa pang hanay ng sandata. Pareho ang reaksyon ng hanay ng sandata, at itinulak siya palayo ni Hansen. Ang battle mood na taglay nito ay nag-alab, at malinaw na ayaw nitong hawakan ni Hansen. Ngunit hindi susuko si Hansen ng ganoon kadali. Sinubukan niyang kunin ang bawat isa. Marami rin sa kanila, tiyak niyang ang isa sa mga ito ay kailangan niyang magkasya. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nakahanay sa mga mithiin ni Hansen. Matapos subukan ang bawat sandata, wala sa kanila ang handang tanggapin siya. Ang kanyang katawan ay nagtatapos na lahat na namamaga, lahat para sa walang pakinabang. Habang nagsimulang lumubog ang puso ni Hansen, lumakad si Golden Growler pasulong at hinawakan ang isa sa mga sandata. Ang sandata ay medyo ginto, ngunit natatakpan ito ng berdeng kalawang. Sinubukan na ni Hansen na hawakan ito noon, ngunit itinulak siya palayo ng gintong liwanag. Ang mga kuko ni Golden Growler ay hinahawakan na ngayon ang Geno Core Armor.
Naisip ni Hansen na matatamaan si Golden Growler, ngunit hindi. Ang Geno Armor ay talagang durog sa ilalim ng kanyang malalakas na paa, parang isang simpleng gintong kaliskis. Naghalo ito sa balat ng kanyang katawan. Roar! Nang maubos ang buong kaliskis na iyon sa katawan ni Golden Growler, umungal siya sa langit. Lumitaw ang gintong liwanag, at nagpakita ito bilang isang hanay ng sandata na magpoprotekta sa kanya. At pagkatapos, talagang mukhang isang leon na nakasuot ng sandata si Golden Growler. Hindi totoo iyon, hindi ba? Mas mahina iyon kaysa kay Little Gold. Ang mga mata ni Hansen ay malapad sa pagkamangha, hindi makapaniwala sa nagawa ni Golden Growler. Hindi siya makapaniwala. Siya mismo ay nagsikap ng husto upang makuha ang mga sandata, ngunit nabigo siya sa bawat pagkakataon. Random na hinawakan ni Golden Growler ang isa, at sumuko ito sa kanyang pagmamay-ari. Hindi iyon patas. Kabanata 1653. Nagulat ang espiritu ng tagapangalaga nang makita si Golden Growler, at halata na may iniisip siya. Dragon Lady, subukan mo rin, sabi ni Hansen sa kanya. Wala siyang masyadong pag-asa na magtatagumpay siya, ngunit umaasa siyang makakakuha siya ng ilang sandata pabalik sa kanya. Habang nagsasalita siya, ipinatawag din niya si Little Angel. Kung nagawa ni Golden Growler na modyukan ang reaksyong iyon sa sandata, may pagkakataon na magagawa rin ito ni Little Angel. Golden, subukang kunin ang iba, sabi ni Hansen kay Golden Growler na nagiging sakam. Ngunit hindi nakakuha ng pag-aproba si Golden Growler mula sa iba. Marahil ay nakagawa lamang siya ng koneksyon sa gintong sandata, o marahil ay posible lamang para sa kanya na kunin ang isa. Ngunit bago pa man kumilos si Little Angel upang kunin ang isang sandata, lumapit sa kanya ang isang Geno Armor. Lumipad ito mula sa pader, dala ng isang banal na liwanag. Agad na nasipsip ng katawan ni Little Angel ang banal na liwanag. Hindi patas. Paano nangyari iyon? Tumingin si Hansen sa banal na liwanag ni Little Angel. Naghalo na ito sa Geno Armor na suot niya ngayon. Dahil sa nadagdag ang dami ng banal na liwanag sa paligid niya, mukhang mas anghel siya. Kasing malas din si Dragon Lady gaya ni Hansen. Sinubukan niyang kunin ang maraming Geno Armors, ngunit nabigo siya sa bawat pagkakataon. Ngunit nang mukhang mabibigo siya ng kasing dami ng kanyang pagkabigo, hinawakan ni Dragon Lady ang isang partikular na sandata. Sumiklab ito at naghalo sa kanyang katawan. The Asterisk Man. Ang malas naman. Bakit hindi ko sila makuha? Imposible ito. Gusto sanang subukang hawakan ulit ang Geno Armor ni Hansen. Ngunit pareho lang ang resulta. Kahit gaano kahirap ang pagsisikap ni Hansen, hindi niya makuha ang pag-aproba na kailangan upang kunin ang sandata. Tumingin ang espiritu ng tagapangalaga kay Golden Growler, Little Angel, at Dragon Lady, at nagsalita. Ang Geno Armor ni Roar, ang sandata ni Merili, at ang sandata ni Ymir. Hindi masama. Tumingin lang si Hansen na nalulumbay. Pinawi niya ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagsasabi, ang mga sandatang ito ay dapat na pag-aari ng mga taong-unan sa grupo. Okay lang iyon, hindi ko rin naman sila gusto. Umalis na kayo. Walang pag-asa ang lugar na ito. Huwag nang bumalik. Muling nagsalita ang espiritu ng tagapangalaga gamit ang kanyang nakakatakot na boses. Ikaw ba ay isang crystallizer? Tanong ni Hansen sa espiritu ng tagapangalaga. Patay na ako. Hindi na mahalaga kung sino ako. Matapos niyang sabihin iyon, biglang bumukas ang mga pintuan ng hall ng espiritu ng bayani. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang naghila sa kanila palabas. Crash! Naibagsak sina Hansen at ang iba pa sa lupa. Nang tumayo sila, nasa kapatagan na sila na kanilang narating bago masira ang pader na patungo sa nakatagong lugar. Tumayo si Hansen at hinawakan ulit ang pader. Ito ay isang malamig na bato, at wala nang iba pa. Hindi na sila makakabalik. Lumipad si Hansen pataas at lampas sa bundok. Nagulat siya nang mapagtanto na ang bundok ay nasa tuktok mismo ng kapatagan. Wala nang iba kundi damo sa likod nito, at walang mga guho, lapida, o hall ng espiritu ng bayani. Kung hindi dahil sa suot pa rin ni Golden Growler ang kanyang Geno Armor, paniniwalaan ni Hansen na ang buong pagkakasunod-sunod na iyon ay isang kakaibang panaginip. Hindi na nila mahanap si Blood Dog at ang mga guho na nangangahulugang ang pag-level up kay Dragon Lady ay isang nabigong pagtatangka. Sa kabutihang palad, magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon sa malapit na hinaharap at hindi na kailangang magmadali ng labis. At ang katotohanan na nakakuha siya ng Geno Armor ay nakabawi para doon. Maaaring medyo pagod na ang itsura nito, ngunit isang magandang natagpuan pa rin ito. Ngunit matapos umalis sa mga guho, nawala ang ningning ng mga Geno Armors.
Parang nawala ang kanilang kapangyarihan. Hindi sila maipatawag sa pangkalahatang lugar ng Fourth God Sanctuary. Sinubukan ni Hansen na linisin ang kanyang isip at isipin ng seryoso ang mga bagay na ito. Ang mga guhong iyon ay hindi dapat nagmula sa Fourth God Sanctuary, at naniniwala si Hansen na ito ay dapat na pag-aari ng Fifth Sanctuary na umiiral sa universo ng Alyansa. May isang bagay na dapat na nangyari sa universo ng Alyansa, kung saan maraming bagay ang nawasak. Katulad ng anumang nagdulot ng kaguluhan sa control room ni Stay Up Late. Ang parehong kapalaran ay dapat na nangyari sa mga lapida at hall ng espiritu ng bayani. Dapat silang nakakalat sa mga santuwaryo. Ang Valley of Time ay maaaring isa rin sa mga lugar na iyon. Ano ang nangyari doon? Wala namang gaanong impormasyon si Hansen upang masabi, kaya hindi makuha ang isang ganap na solusyon. Bumalik sa kanlungan, gusto na ngayong bumalik sa alyansa ni Hansen. Ngunit narinig niya ang pag-uusap ni na Chip Ship at Green Cow. Gusto ko talagang tumingin. Dapat nakakatakot at kapana-panabik sa parehong oras. Ang maamong karakter ay parang napakasaya. Kapatid na Ship, saan nanggaling si Death Goddess? Pinatay niya ang isa sa 10 anak ng Diyos, si Illusion Emperor. Kung sumali siya sa Divinity's Bout, marahil ay makakalaban niya si Dollar. Umilaglag si Green Cow. Hindi niya kayang talunin si Dollar, manalo, at makuha ang unang pwesto. Pangalawang pwesto, sigurado. Pero talagang hindi ako makapaniwala na nagawa niyang patayin si Illusion Emperor gamit lamang ang isang palaso. Ang kanyang kapangyarihan ay dapat na mas malakas kaysa kay Armored Man, sabi ni Ship. Hindi mahalaga kung gaano siya kalakas, mag-isa lang siya. Ang pagpatay niya kay Illusion Emperor ay nag-udyok sa mga tao ng Illusion na magtipon ng lahat ng uri ng mga piling tao upang magkaisa at patayin siya. Narinig kong nag-hire sila ng 2 super elite alphas, sabi ni Green Cow. Tumango si Cheap Sheep. Maraming kilala ang Illusion. Ang kanilang alpha ay nagmamakaawa sa ibang alphas para sa tulong at makukuha nila ito. Ngunit kahit na hindi nila nakuha ang tulong ng ibang alphas, bibigyan sila ng isang uri ng tulong. At narinig ko talagang nakahanap ng paraan si Illusion Elder para patayin siya. Kung hindi siya magpapakumbaba, mamamatay siya. Kung alam niyang magpapakumbaba, hindi siya magiging kasing lakas na harapin ang Illusion gaya ng ginawa niya. Pinukaw niya ang emperador at pinatay niya. Malakas siya para mapatay siya, ngunit hindi lumabas ang alpha para lumaban sa kanya. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng panahong ito, nakahanap siya ng paraan para gawin iyon at kaya't hiniling niya sa napakaraming piling tao na magtipon upang mapatay nila siya ng sama-sama, mamantong hininga si Green Cow. Nakakahiya na masyadong mahina tayo para lumahok. Marahil ay kaya niyang patayin tayo gamit ang isang masamang titig. Gayunpaman, gusto kong manood. Magtatagal ng 10,000 taon upang masaksihan ang isa pang pangyayari tulad nito. Bamantong hininga si Cheap Sheep. Sinundan nila si Hansen, at habang mayroon silang magagandang bagay na makakain, masyadong mahina lang sila. Mayroon lamang silang mga gintong Geno Core, at hindi pa sila nakakarating sa klase ng hiyas. Cheap Sheep, saan plano ng Illusion Alpha na patayin si Death Goddess? Lumabas si Hansen at tinanong ang tupa. Naisip niyang medyo kakaiba ang buong bagay na ito. Pagkatapos ipanganak ni Death Goddess, hindi niya alam na siya ang tagapagmana ng Sacred Alpha. Ngunit dapat na nakilala siya ng mga tao sa Sacred. Matagal na siyang nakalabas, at gayunpaman, kakaiba, ang mga tao mula sa Sacred ay hindi lumabas upang hanapin siya. Kakaiba iyon. Boss, mangyayari iyon malapit sa Sunset Valley. Dapat alam ng buong Fourth God Sanctuary, dahil maraming piling tao ang inanyayahan ng Illusion na pumunta doon, mabilis na sagot ni Cheap Sheep. Sinabi ni Green Cow, masyadong mayabang ang Death Goddess na iyon. Alam niyang paliligiran nila siya doon, at gayunpaman, hindi pa rin siya nagbabago ng direksyon. Mamamatay siya. Kabanata 1654. Sumasali ba ang mga tao mula sa Sacred sa Pangangaso? Tanong ni Hansen. Nag-isip sandali si Cheap Sheep at pagkatapos ay sinabi, sa palagay ko ay oo. May nakakita kay Goddess at sa ibang mga piling tao mula sa Sacred na papunta sa Sunset Valley. Kung gusto mong pumunta at tumingin, dalhin mo kami. Kailangan ka ng kanlungang ito. Sino ang mag-aalaga dito kung wala kayo? Ngumiti si Hansen. Ngumiti sina Cheap Sheep at Green Cow. Tinapik nila ang kanilang mga dibdib at sinabi, huwag kang mag-alala, kung gayon. Dahil nandito kami, ang kanlungang ito ay aalagaan ng may lubos na pag-iingat. Hindi mo na kailangang mag-alala. Oo, sa inyong dalawa na iyon. Tinapik ni Hansen sina Cheap Sheep at Green Cow sa kanilang mga balikat. Pinuri niya silang muli, pagkatapos ay bumalik sa alyansa.
Nagpapadala ng mga tao ang Sacred para patayin si Death Goddess. Mukhang hindi nila alam na siya ang God Egg na ninakaw ni Destroyer Wolf. Ngunit batay sa kanyang hitsura at kapangyarihan, dapat na nakilala ng pinuno ng Sacred kung sino siya. Naisipan kung bakit hindi niya nagawa. Naisip ni Hansen ang tungkol dito ng ilang sandali. Kinabukasan, tinipon niya sina Bauer, Little Silver, at Little Star, at dinala sila sa Sunset Valley. Gusto ni Hansen na malaman kung ano ang nangyayari kay Death Goddess, at gusto niya ng kaunting paghihiganti. Mas nakarelax si Hansen sa kanyang paglalakbay sa pagkakataong ito, at walang pagmamadali o pangangailangan na patayin ang mga nilalang sa daan. Diretso siyang pumunta sa Sunset Valley nang hindi naantala. Ang titulong Sky Sword ay hindi isang bagay na walang kabigatan, maraming mga nilalang at espirito na maaaring nag-isip na guluhin siya, ay tumakas nang napagtanto nila kung sino ang paparating. Nang papalapit na siya sa lambak, maraming iba pang piling tao ang nagpakita na. Muli, hindi nila pinukaw si Hansen sapagkat alam nila ang lahat tungkol kay Sky Sword. Magtatagal ng ilang araw pa si Death Goddess bago makarating sa Sunset Valley, ngunit ang dahilan ng kanyang pagkaantala ay hindi na ipaliwanag. Dapat siyang naglalakbay sa isang tuwid na linya upang makarating doon, kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanyang pagiging mabagal. Ang mga super elites na inanyayahan ng illusion ay nagtipon na doon. Nang dumating si Hansen, una siyang hinarang. Sky Sword, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka inanyayahan ng illusion. Isang hayop na pag-aari ng illusion ang humarang kay Hansen para tanungin siya. Pupunta ako kung saan ko gusto. Hindi ito ang iyong teritoryo, kaya wala kang autoridad na kontrolin kung sino ang papasok at lalabas, malamig na sinabi ni Hansen. Nagalit ang hayop dahil doon, ngunit bago pa siya kumilos, maraming nakakatakot na mga kapangyarihan ang nagsimulang lumapit. Ang isa sa mga ito ay ang Illusion Elder. May 3 piling tao na may parehong lakas na nakatayo sa tabi niya. Dapat sila ang ibang alphas. May mga super elites din tulad ni Goddess at mga piling tao mula sa Sacred. Ang mga Alpha Class Elites ay hindi nakikilahok sa Divinitized Bout, ngunit napakasigla nila, at tiyak na mayroon silang mga kakayahan na tumugma sa isang anak ng Diyos. Ngunit ang kanilang bilang doon ay nangangahulugang wala nang magagawa si Hansen. Sky Sword, wala nang alitan ng illusion sa iyo. Kung nandito ka para tumulong, pinahahalagahan namin iyon. At ang iyong mga kontribusyon ay gagantimpalaan. Kung hindi, pakiusap, gawin mo sa amin ang pabor na bumalik sa iyong pinanggalingan. Nagsalita ang Illusion Elder kay Hansen nang may kunot ang noo. Gawin ninyo ang inyong dapat gawin. Manunood lang ako at hindi makikialam. Hindi na natin guguluhin ang isa't isa. Matapos sabihin iyon ni Hansen, nagtayo siya ng isang airbed at naglabas ng maraming merienda para kainin. Nagsimula na sina Bauer at Little Silver sa pagkain na parang nasa isang picnic sila. Nagalit ang mga tao ng illusion at ang ibang mga piling tao ay mahigpit na kumunat ang noo. Ngunit pinigilan ng Elder ang mga miyembro na gumawa ng anumang bagay. At sinabi niya, ito ang pansin sa inyong misyon. Kung hindi siya papasok sa lambak, hayaan mo na lang siya. Pagkatapos noon, tiningnan ulit ng Illusion Elder si Hansen at pagkatapos ay bumalik ng mas malalim sa lambak. Nanatili si Hansen sa labas ng lambak, naghihintay na dumating si Death Goddess. Maraming piling tao ang naghihintay sa Sunset Valley para patayin si Death Goddess, at hindi na kailangang ipagsapalaran na gawing kaaway ang lahat ng iyon. Kapag lumitaw ang target, magkakaroon din siya ng pagkakataon na magtago. Ngunit hindi nagpapahinga si Hansen doon. Nang dumating ang gabi, ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura upang itago ang kanyang sarili. Pagkatapos, nagtago siya sa Sunset Valley nang may pag-asang makita kung ano ang ginagawa ng lahat. Tiyak na kaya nilang patayin si Death Goddess saan man kung mayroon silang plano. Kaya, dapat may dahilan kung bakit pinili nila ang Sunset Valley para sa isang paghaharap. Matapos magtago si Hansen sa loob, napansin niyang may nakakagulat na bilang ng mga piling tao. Marami silang higit pa kaysa sa nakita niya mula sa labas. Dapat ay mayroong hindi bababa sa 100. At may ilang alphas din sa kanila. Ang isang pormasayon tulad nito ay isang bagay na iisipin ng 2 beses ni Hansen bago salakayin. Kahit na hindi natatakot si Hansen na lumaban sa maraming tao, hindi niya alam kung anong mga Geno Core ang taglay ng mga alphas. Kung mayroon silang mga espesyal na kapangyarihan, ang hindi paggamit ng Super King Spirit ay maglalagay sa kanya sa isang malaking kawalan. Matapos magtago sa loob ng ilang daang milya, nakita ni Hansen ang isang sinaunang salamin sa lambak. Ang salamin na iyon ay may taas na halos 100 metro.
Kumikinang ito ng maliwanag na sumasalamin sa aktibidad ng lahat sa harap nito. Ngunit dahil sa laki nito, ang haba nito ay naghati sa lambak. Ano ang ginagawa nila gamit ang isang napakalaking salamin dito? Anong uri ng Geno-core iyon? Naisip ni Hansen ang tungkol dito ng ilang sandali, ngunit wala siyang ideya kung para saan maaaring gamitin ang higanteng salamin. Hindi kalayuan sa salamin, nagpahinga ang mga elder. Ilang alphes ang nasa malalim na pag-uusap. Lahat sila ay may hawak na isang malaking bandila na natatakpan ng alikabok. Dahil sa tunog ng bandila na kumakaway sa hangin, hindi naintindihan ni Hansen kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Niyakap ni Hansen ang pader at hindi gumalaw. Ginamit niya ang Dangshan Sutra upang makita kung maaari niyang pakinggan sa pamamagitan ng ingay na nilikha ng bandila at marinig kung ano ang sinasabi nila. Malakas ang bandila, at hindi gumana ang Dangshan aura ni Hansen dito. Habang nalulungkot siya tungkol dito, narinig niya ang dalawa pang tao mula sa illusion na nag-uusap. Sa pagkakataong ito, mayroon tayong 4 na alphas at ang sinaunang salamin. Talagang sa tingin ko ay kaya nating patayin si Death Goddess at makamit ang paghihiganti. Oo, kaya ano ba ang Ancient Sky Mirror na ito? Kaya ba nitong pigilan ang mga palaso ni Death Goddess? Kung hindi sila mapipigilan, masasaktan tayo kahit na hindi natin siya mapatay. Huwag kang mag-alala, gagana ito. Ang Ancient Sky Mirror ay ang Geno-core ng Ancient Sky Emperor. Dahil nandito ang salamin, hindi na tayo matatakot kay Death Goddess. Bakit ganon? Sinabi ng Alpha na ito ay isang lihim, ngunit malalaman natin ito sa lalong madaling panahon. Nakinig pa si Hansen ng kaunti ngunit wala siyang natutunan na kapaki-pakinabang. Pagkatapos, nagpasya siyang umalis sa Sunset Valley. Ngunit naunawaan na ni Hansen na ang Ancient Sky Mirror ay para sa mga alphas upang pigilan siya. Kabanata 1655. Sa sumunod na 2 araw, mas marami pang makapangyarihang nilalang ang pumasok sa Sunset Valley, at paminsan-minsan ay nagpapadala ng mga mensahe ang mga miyembro ng Illusion. Patuloy na tumataas ang aktibidad sa lambak, at tila malapit na ang Diyosa ng kamatayan. Hindi pumasok si Hansen sa lambak. Wala siyang kinalaman sa mga tao sa magkabilang panig. Kapag nagsimula na ang labanan, papatayin ni Hansen ang kanyang mga kaaway at aalis. Hindi niya gaanong pinapansin ang ibang bagay. Sa ikatlong araw, nakita ni Hansen ang Illusion Elder at 3 iba pang alphas na naglabas ng kanilang mga tao sa lambak. Napakaseryoso ng ekspresyon ng lahat ng nilalang, at parang nakaharap sila sa isang malaking kaaway. Parang malapit na ang Diyosa ng kamatayan. Sinundan din ng tingin ni Hansen ang mga ito patungo sa malayong mga bundok, at unti-unting lumitaw ang isang madilim na lugar sa abot tanaw. Dahil hindi siya gaanong mabilis gumalaw, matagal bago nakita ni Hansen ang tunay na hitsura ng madilim na lugar. Ang kanyang itim na buhok ay parang talon. Nakasuot siya ng itim na sandata na may isang pares ng mga pakpak na itim na parang uwak sa likod niya. Hawak ang isang itim na pana at palaso sa kanyang kamay, mukhang isang mangangaso mula sa impyerno. Gayunpaman, hindi nakatuon si Hansen sa kanyang mga armas. Ang magagandang mukha ay eksaktong kapareho ng unang pagkakataong nakita ni Hansen, ngunit ang mga mata ay hindi na kasing lungkot ng dati. Ang mga itim na mata ay maliwanag at dalisay, at hindi na makita ni Hansen sa loob ng mga ito. Kung titingnan lang ng isang tao ang kanyang mga mata, hindi na siya ipaaalala sa sinuman ng Diyosa ng kamatayan na nagdulot ng takot sa lahat sa Fourth God Sanctuary. Nakita ang Diyosa ng kamatayan, kahit na ang Illusion Elder ay natakot. Sa kabila ng kanilang mga paghahanda, ang mukha ng Diyosa ng kamatayan ay nagdulot pa rin ng kaunting pagkabalisa sa mga natipon na piling tao. Bahagyang kumaway ang Illusion Elder, at lahat ng piling tao ay lumipat sa kanilang mga itinalagang posisyon at humarap sa pasukan ng Sunset Valley. Ang sinaunang salamin lamang ang nagbigay ng kumpiyansa sa Illusion Elder upang subukang patayin ang Diyosa ng kamatayan. Kung hindi, ang mga palaso ng Diyosa ng kamatayan ay maaaring mag-burn ng kanilang mga puwersa bago pa man sila makalapit upang patayin siya. Masyadong malaking panganib iyon. Ngunit dahil sa salamin na ito, hindi na sila natatakot sa kanya. Noong ginamit ng Emperor of Heaven ang salamin na ito upang maglakad-lakad sa Fourth Sanctuary noong unang panahon, walang sino man ang makakasakit sa kanya. Kung hindi nabigo ang Emperor of Heaven na umaban sa Fifth Sanctuary, hindi sana naiwan ang Ancient Sky Mirror. Gayunpaman, dahil napak-espesyal ng mga katangian ng Ancient Sky Mirror, tanging ang mga piling tao na may parehong mga katangian ang makakapagamit nito. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ng Illusion Elder ang Sunset Valley. Mayroong isang Moon Spring sa Sunset Valley, at ang kapangyarihan na nasa Moon Spring ay kapareho ng sa Ancient Sky Mirror.
Ginamit ng Illusion Elder ang kapangyarihan ng Moonspring upang patakbuhin ang salamin. Alam ng mga piling tao na inanyayahan ng Illusion Elder ang kapangyarihan ng Ancient Sky Mirror, kaya kahit na ito ay isang makapangyarihang nilalang tulad ng Diyosa ng Kamatayan, hindi sila natatakot. Lahat sila ay nagtipon ng kanilang lakas ng loob at naghanda para sa labanan. Masigasig silang lumaban sa Diyosa ng Kamatayan. Nakita ni Hansen ang mga mahusay na nilalang na iyon na puno ng kumpiyansa. Mayroon siyang ilang pagdududa. Makatuwiran na asahan na ang ilan sa mga elder ay maaaring makatakas sa nakakapagod na labanan na may buhay, ngunit tila kahit na ang hindi gaanong makapangyarihang mga nilalang ay medyo tiwala. Medyo nakakagulat iyon. Pinatay ng Diyosa ng Kamatayan ang isa sa 10 anak ng Diyos gamit ang isang palaso. Wala silang magkakaroon ng gaanong oras upang harapin ang Diyosa ng Kamatayan dahil maaari silang mapatay kaagad. Ano ang papel ng Ancient Sky Mirror? Paano ito magpapahintulot sa kanila na harapin ang Diyosa ng Kamatayan? Kumurap si Hansen at tumingin sa kailaliman ng Sunset Valley. Mayroong ilang grupo ng mga tao sa malapit. Malinaw na ipinadala sila ng Illusion Elder upang subaybayan siya. Wala nang pagkakataon si Hansen na magtago sa Sunset Valley. Nakikita na papalapit na ang Diyosa ng Kamatayan, maraming nilalang ang nagpigil ng hininga, at medyo hindi mapakali ang kanilang mga puso. Isa lang ang magkaroon ng kumpiyansa, ngunit ang mga nakaraang pagpatay ng Diyosa ng Kamatayan ay napakakatakot. Normal lang na mag-alala kapag nakaharap sa kanya. Walang umatras, at bawat isa ay nagpatawag ng Genocore habang naghihintay. Parang nagpasya na silang lumaban sa Diyosa ng Kamatayan. Nakikita na pumasok na ang Diyosa ng Kamatayan sa paligid ng Sunset Valley, sumigaw ang Illusion Elder, Diyosa ng Kamatayan, kung susumpa ka na susundin mo ako ngayon, maaari pa rin kitang hayaang mabuhay ngayon. Kung hindi, mamamatay ka ngayon. Lahat ay tumingin sa Diyosa ng Kamatayan at naghintay ng kanyang sagot. Habang masigasig ang lahat na makita ang Diyosa ng Kamatayan, si Hansen ang talagang pinakamausisa. Siya lang ang nakakaalam ng tunay na pinagmula ng Diyosa ng Kamatayan, ngunit ang kasalukuyang Diyosa ng Kamatayan ay medyo kakaiba kay Hansen. Ang Diyosa ng Kamatayan ay ang supling ng Panginoon ng Sacred at ng Destroyer Empress, kaya ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay minana mula sa kanila. Gayunpaman, ginamit ni Hansen ang Dangshan Aura upang suriin ang Diyosa ng Kamatayan sa mahabang panahon, at hindi niya naramdaman ang kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng kamatayan sa kanyang katawan. Hindi itinatago ng Diyosa ng Kamatayan ang kanyang kapangyarihan. Malinaw na naramdaman ni Hansen ang kanyang malakas na buhay, ngunit ang kanyang buhay ay tila hindi natatakpan ng kapangyarihan ng Sacred o kamatayan. Sa halip, naramdaman ni Hansen na pamilyar ang kapangyarihan. Kaya pala hindi masasabi ng mga piling tao ng Sacred kung saan siya nanggaling. Ang kapangyarihang ito ay tila hindi nauugnay sa Panginoon ng Sacred o sa Destroyer Empress. Tumingin si Hansen sa kanya, nakumunat ang noo. Alam niyang siya ang nagmula sa itlog, ngunit bakit ganito ang hitsura ng kanyang kapangyarihan? Wala siyang ideya si Hansen. Ang kanyang pakiramdam ng pagiging pamilyar ay isang pakiramdam lamang dahil ang kapangyarihan ng Diyosa ng Kamatayan ay isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Mauunawaan na hindi kaagad nakilala ni Hansen ang mga bakas ng kanyang sariling kapangyarihan sa Diyosa ng Kamatayan. May kakayahan ng Diyosa ng Kamatayan sa pagkawasak at kamatayan, ngunit dahil sa hindi inaasahang pagpapakilala ng dugo ni Hansen, ang dalawang puwersa ay nagsama sa isang bagong puwersa. Ang ilan sa bagong kapangyarihang ito ay pag-aari ni Hansen, kaya pamilyar ito, ngunit wala ng iba pa. Ang kombinasyon ng tatlong puwersa ay nagpigil sa kapangyarihang ito na maging katulad ng alinman sa mga orihinal, kaya hindi ito naramdaman ni Hansen ng detalyado. Lahat ng nilalang ay nakatingin sa Diyosa ng Kamatayan, naghihintay ng kanyang sagot, at naghihintay na pumasok siya sa isang tiyak na saklaw. Dahil kailangan nilang gamitin ang Moonspring upang patakbuhin ang Ancient Sky Mirror, walang paraan upang baguhin ang lokasyon kung saan nila sisimulan ang pag-atake. Limitado ang saklaw ng salamin, at kailangan nilang nasa loob ng saklaw na ito upang salakayin ang Diyosa ng Kamatayan, kung hindi, hindi sila mapoprotektahan ng Ancient Sky Mirror. Wala nang pakialam ang Diyosa ng Kamatayan sa Illusion Elder, at ganap niyang hindi pinansin ang mga alphas at piling tao na parang hindi sila umiiral. Nakita ni Hansen na lumipad ng diretso patungo sa kanya ang Diyosa ng Kamatayan. Hindi niya maiwasang bumantong hininga. Aalalahanin ba ako ng isang ito at maghahanap ng isang uri ng paghihiganti? Bago pa makilo si Hansen, lumipad na ang Diyosa ng Kamatayan patungo sa kanya at tinipon ang kanyang mga pakpak upang lumapag. Tumingin siya kay Hansen ng may dalisay na mga mata at sumigaw, "Ama!"
Sa isang sandali, lahat ng nilalang sa Sunset Valley ay nanlaki ang mga mata, kabilang ang mismong si Hansen. Kabanata 1656. Teka, mali ito. Narito lang ako para kunin ang mga magagandang bagay. Ano ang nangyayari ngayon? Medyo naiilang si Hansen. Lumingon siya at tiningnan ang Illusion Elder, ngunit nakatitig din sa kanya ang Illusion Elder at ang iba pa. Ngunit ang kanilang mga mata ay mukhang mamamatay. Magandang babae, kahit na mukhang cute at matamis ka, at parang mayroon ka sa aking mga gin, huwag kang basta-basta mag-anunsyo ng ganyan. Gusto sanang ipaliwanag ni Hansen na wala siyang kinalaman sa Diyosa ng kamatayan. Ayaw niyang maging kambing na sinisi. Maraming espiritu at nilalang ang napatay ng Diyosa ng kamatayan, kaya't may napakaraming kaaway siya. Kung aaminin niyang anak niya siya, ang buong mundo ay makakalaban sa kanya. Hindi natatakot si Hansen na harapin ang Fourth God Sanctuary, ngunit hindi niya anak ang babaeng iyon. Ayaw niyang maging kambing. Bago pa matapos si Hansen, galit na sinabi ng Illusion Elder, kaya pala hindi kami nakakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kanya, anak mo pala siya. Pinapatay mo siya ng mga nilalang sa buong Fourth God Sanctuary. Sabihin mo sa amin kung bakit mo ginagawa ito. Kung hindi, walang kailangang pag-uusap. Patayin na lang natin silang dalawa ngayon bago pa sila magdulot ng permanenteng pinsala sa Fourth God Sanctuary. Oo, patayin sila. Maraming piling tao ang lumapit gamit ang kanilang mga Geno Core, bawat isa ay may nakakatakot na kapangyarihan. Gusto nilang patayin sina Hansen at ang Diyosa ng kamatayan. Nakaramdam ng sobrang panghihinayang si Hansen. Wala siyang kinalaman dito, pagkatapos ng lahat. Kahit na hindi siya natatakot na maging kaaway ng Illusion Elder, ayaw niyang magsimula ng digmaan ng walang dahilan. Habang sinusubukan ni Hansen na ipaliwanag pa, hinuhugot na ng Diyosa ng kamatayan ang kanyang itim na pana. Isang itim na palaso ang nakalagay. Hinailan ng Diyosa ng kamatayan ang lubid hanggat maaari at pinakawalan ito. Lumipad ang nagngangalit na palaso sa kalangitan, itinutulak ang sarili sa katawan ng isang super nilalang. Ang nilalang ay dapat na mas malaki kaysa sa isang elepante, ngunit nang tumama ang palaso sa hayop, sumabog ito at namatay. Huwag ninyong guluhin ang muling pagsasama namin ng aking ama. Nagpaputok ng isa pang palaso ang Diyosa ng kamatayan habang nakatingin sa mga piling tao. Gusto sanang magsabi pa si Hansen, ngunit tumigil siya. Walang maniniwala sa sinasabi niya ngayon. Nakikita niya ang galit na nag-aapoy sa karamihan sa ibaba, at alam niyang hindi na mababago ang kanilang mga isipan. Mamatay ka, umagang ang Illusion Elder. Itinaas niya ang isang illusion disc na puno ng banal na liwanag habang sumusugod siya kay Hansen at sa Diyosa ng kamatayan. Ang tatlong iba pang elder at piling tao ay diretso ring papunta sa kanila. Habang umuungal ang mga halimaw, bumagsak ang kanilang nakakatakot na mga kapangyarihan. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa sa mga pag-atake ng Armored Man. Wala nang magagawa si Hansen. Hinayaan niyang makipagsabayan sina Bauer, Little Silver, at Little Star sa labanan. Ngunit iwinagayway ng Diyosa ng kamatayan ang kanyang mga pakpak at lumipad ng mataas. Kumikislap ang itim na pana sa kanyang mga kamay. Sa tuwing kumikislap ito, nagpaputok ng palaso, at isa pang nilalang o espiritu ang namamatay. Susunod ay tinututukan ng Diyosa ng kamatayan ang makapangyarihang Illusion Elder, ngunit ginamit niya ang disc upang harangan ito. Ang makapangyarihang disc Geno Core ay nabasag ng puwersa ng palaso. Ngunit hindi nagpabeya ang Diyosa ng kamatayan dahil mabilis at makapal ang mga pagkislap ng mga palaso. Binabaril niya ang lahat ng nilalang at espiritu habang nag-aart siya sa pagitan nila. Naparalisa si Hansen habang pinapanood ang palabas. Ganoon ba kalakas siya? Magiging kasing lakas ba siya ng Armored Man? Nagulat si Hansen. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman nagkamali ang Diyosa ng kamatayan sa pagbaril. Bukod sa apat na elder, ang ibang mga super nilalang ay napatay ng isang palaso lamang. Kahit na ang apat na elder ay kailangang isakripisyo ang kanilang mga Geno Core upang maiwasan na mapatay. Ngunit hindi katulad ng mga kapangyarihan ng Falsified Sky ang mga palaso ng Diyosa ng kamatayan. Hindi parang hindi kailanman maaaring magkamali ang kasanayan, kaya't ang kanyang kahusayan ang nagulat kay Hansen. Ang mga palaso ng Diyosa ng kamatayan ay may malakas na pakiramdam ng prediksyon. Tulad ng pagpapaputok ni Hansen ng kanyang mga palaso, kaya niyang hulaan ang bawat posibilidad bago magpaputok. Maraming beses na parang wala siyang pinaputukan, ngunit nang makarating ang palaso sa dulo ng paglipad nito, lilito ang isang nilalang at matutusok nito. Masyadong malaking pagkakataon ito. Halos matanggal ang mga mata ni Hansen sa kanilang mga socket.
Kung hindi sigurado si Hansen na hindi siya kailanman nagtaksil at hindi niya nakita na lumabas siya mula sa isang itlog, makukumbansi siya na talagang anak niya ito. Ngunit wala ng oras si Hansen para mag-isip ng marami, dalawang elder ang dumiretso sa kanya. Kahit na sila ay hindi inaasahan na kailangan nilang harapin si Hansen. Ano man, kung gusto ninyong mamatay, huwag ninyong gawin iyon sa akin. Nagsama si Hansen sa Fallen Slaughter at ipinatawag ang kanyang overbearing shield at split blade. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang pag-atake. Dahil ginamit ang overbearing shield at split blade, halos hindi matalo si Hansen. Pinatay niya ang ilang super nilalang sa isang iglap. Ngunit ang nakakalito ay nang hatiin ni Hansen ang isang super nilalang sa dalawa, hindi siya nakatanggap ng anunsyo. Pagkatapos, nakita niya ang mga nilalang at espiritu na napatay na nagbabalik mula sa mas malalim sa Sunset Valley. Parehong ang mga pagpatay ni Hansen at ng Diyosa ng Kamatayan ay nagbabalik sa labanan. Ano ito? Maaaring muling mabuhay ang mga espiritu, oo, ngunit bakit ang mga nilalang? Paano magagawa iyon ng mga nilalang? Iyon ba ang kapangyarihan ng Ancient Sky Mirror? Naisip ni Hansen. Nakikita ang Diyosa ng Kamatayan na patuloy na nakikipaglaban sa kalangitan, hindi nagbago ang pananaw ng mga nilalang at elder sa pagsubok. Lahat sila ay patuloy na umatake ng buong lakas, nang hindi nababahala. Di nagtagal, nakumpirma ni Hansen ang kanyang teorya. Hindi na kayang patuloy na labanan ng Diyosa ng Kamatayan ang alon ng malalakas na piling tao, at ang apat na elder ay talagang brutal na makapangyarihan. Maaaring mapanira ang Diyosa ng Kamatayan, ngunit ang kanyang katawan ay hindi matalo. Tiyak na kaya ng apat na elder na sirain ang kanyang katawan. Narinig ni Hansen ang tunog ng pagkapunit ng laman. Ang sandata ng Diyosa ng Kamatayan ay pinutol ng isang elder, ito ay isang pag-atake na humantong sa pag-agos ng dugo. Lumingon ang Diyosa ng Kamatayan at nagpaputok sa ulo ng elder. Nawala ang elder, ngunit hindi nagtagal, bumalik siya mula sa Sunset Valley. Ginamit ni Hansen ang kanyang overbearing shield upang basagin ang bungo ng isang super nilalang. Mahigpit niyang hinawakan ang split blade at tumakbo papasok sa lambak. Kailangan niyang alisin ang salamin. Kahit na ang Diyos ay hindi makakailigtas sa kanila kung hindi niya gagawin iyon. Nakikita ang pagtakbo ni Hansen papasok sa Sunset Valley, sinubukan ng mga elder na palibutan siya. Ang mga super elites ay lumapit din upang palibutan si Hansen. Bigla siyang naging sentro ng labanan, at hindi na gaanong maraming super elites ang naghahanap sa Diyosa ng Kamatayan ngayon. Kabanata 1657. Ang pagpapalibot kay Hansen ay hindi kailanman gumana. Gamit ang kanyang Dongson movement, madali siyang makatakas sa anumang posibleng bitag. At sa ganitong paraan, tumakas siya at nagpatuloy sa pagpasok sa Sunset Valley. Maraming super elites ang humahabol sa kanya, ngunit dalawa sa mga elder ay malamig na tumawa kay Hansen. Hindi nila siya hinabol, at sa halip, hinabol nila ang Diyosa ng Kamatayan. Nasira ang sandata ng Diyosa ng Kamatayan. Ang kanyang mga palaso ay maaaring hindi masisira, ngunit ang kanyang katawan ay hindi. Mukhang nasa masamang kondisyon siya. Nakapasok na ba siya sa Sunset Valley? Tanong ng Illusion Elder sa dalawang elder na papalapit sa kanya. Oo, sagot ng isang elder. Malungkot na ngumiti ang Illusion Elder. Mabuti, ito ang perpektong paghahanda para sa Diyosa ng Kamatayan. Ang paggamit nito sa kanya ay gagana rin. Papatayin ko ang Diyosa ng Kamatayan at si Skysword ngayon. Gugulat ako sa buong Fourth God Sanctuary, masayang ipinahayag ng isang elder. Ang tatlong elder na inanyayahan doon ng Illusion Elder ay pawang mula sa mas maliliit na grupo. Mas mahina sila kaysa sa Illusion Elder, at nasa sabik silang pumatay ng isang tao na kasing lakas. Ang talagang mahahalagang elder, tulad ni Dark Spirit, ay hindi kasing dali na anyayahan. Iwasan mo ang ideyang iyon. Ituon na lang natin ang pansin sa pagpatay muna sa Diyosa ng Kamatayan. Pinagsama-sama ng Illusion Elder ang tatlong iba pang elder upang salakayin ang Diyosa ng Kamatayan. Papasok na si Hansen sa Sunset Valley. Dinala ni Little Star sina Bauer at Little Silver sa pamamagitan ng mga pader ng kanyon, sumusunod sa kanilang Panginoon. Nasa malalim na bahagi na sila ng mga bundok nang hindi nagtagal, at sa kalaunan, hindi na sila matunte ng mga piling tao. Dahil sa bilang ng mga pinapatay ng Diyosa ng Kamatayan, patuloy na lumalabas ang mga super elites mula sa Sunset Valley. Tumingin si Hansen sa Ancient Sky Mirror at nakita niyang lumabas mula rito ang isang super nilalang. Pinatay na ni Hansen ang nilalang na iyon minsan, ngunit narito na ito, lumalabas mula sa salamin na iyon. Alam na ngayon ni Hansen na tiyak na kaya ng salamin na buhayin ang mga patay. Ngunit wala siyang ideya kung paano gumagana ang isang bagay na ganoon.
Alam din ni Hansen na hindi maganda ang kalagayan ng Diyosa ng kamatayan. Hindi siya kamag-anak nito, ngunit mas gugustuhin pa rin niyang hindi ito mamatay. Ginagalaw niya ang kanyang split blade sa isang pag-atake sa salamin. Ang paghiwa ni Hansen ay napakasigla. Ito ay isang bagay na hindi mapapabayaan ng anumang nilalang sa Fourth God Sanctuary. Kaya ng split blade na pamunit sa tela ng espasyo, at kahit nabasagin ang mga Geno core. Tumama ang pinakawala na sword light sa salamin at kumalat sa buong paligid nito. Sa kasamaang palad, hindi ito nakasira sa salamin. Nagdulot ito ng matinding pagkagulat kay Hansen. Patuloy na humiwa si Hansen, at habang ginagawa niya ito, napansin niya ang isang bagay na medyo kakaiba. Ang Ancient Sky Mirror ay isang salamin. Nang tamaan ito ni Hansen, masasalamin nito ang imahe ni Hansen na tumatama dito. Ang sword light ay magkakaugnay sa loob at labas ng salamin. Ang kakaiba lang ay ang sword light sa loob ng salamin ay hindi lamang isang visual na refleksyon. Dalawang kapangyarihan ang nagtagpo sa loob ng salamin at naglaho. At nangangahulugan iyon na ang kapangyarihan na pinakawalan ni Hansen ay hindi makakagawa ng anumang tunay na pinsala sa salamin na kanyang sinusubukang sirain. Binago ni Hansen ang kanyang mga taktika at direktang sinalakay ang salamin gamit ang split blade. Ang mga sword light ay maaaring isang refleksyon, ngunit ang mundo sa loob ng salamin ay hindi tunay. Ngayon na ang talim ay tumatama sa salamin, naisip ni Hansen na kaya niyang sirain ito. Ngunit nang tamaan niya ito, nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang split blade at ang split blade sa loob ng salamin ay nagtungo sa isa't isa. Nang magbanggaan sila, natamba si Hansen pabalik. Hindi tumama ang pag-atake sa salamin, tumama ito sa split blade sa loob ng salamin, at ang split blade na tumama sa kanya ay may parehong kapangyarihan na kanyang pinakawalan. Hindi nasira ang salamin, at natamba si Hansen pabalik. Kumunat ang noo ni Hansen, napakakaiba nito. Walang kapangyarihan ang makakagawa ng anumang pinsala sa salamin. Mukhang hindi malamang na kaya niyang sirain ito. Gumamit si Hansen ng ilang magkakaibang elemento para umatake, ngunit pareho lang ang resulta. Ano man ang kapangyarihan na kanyang ginamit, masasalamin ito. Kaya pala hindi ako sinundan ng mga elder. Alam nilang hindi ko masisira ang salamin, isip ni Hansen sa kanyang sarili. Kung hindi ko masisira ang salamin, may isang bagay na lang na dapat kong gawin. Mukhang mamamatay si Hansen. Ipinatawag niya ang kanyang God Geno Core at Overbearing Shield. Inilabas niya ang Bloodlust and Kingleaf at nag-transform bilang Fallen Slaughter. Pagkatapos ay ginamit ni Hansen ang lahat ng kapangyarihang iyon upang tamaan ang mga halimaw na sinusubukang lumabas sa salamin. May isang malakas na ingay, at isang halimaw na mas malaki kaysa sa dalawang elepante ay nabasag sa ilalim ng pag-atake. Dumyugo ito ng husto habang dinudurog. Malamig ang tingin ni Hansen, ngunit hindi tumigil ang split blade doon. Ginamit niya ito laban sa sibat ng isang papalapit na espiritu at pinutol ang buong katawan nito. Nasa lahat ng dako ang dugo, kasama na ang pagsigaw. Lahat ng nilalang at espiritu na sinusubukang dumaan sa salamin ay natigil na ngayon sa loob nito. Pinatay sila ni Hansen, at muling nabuhay sila. At patuloy na muling nabuhay ang mga nilalang at espiritu na iyon, nang walang sinuman sa kanila ang nakakapatay kay Hansen bago ganap na makalabas sa salamin. Mas marami pang nilalang ang natigil na ngayon sa salamin. Mas kaunti at mas kaunting mga kaaway ang umaatake sa Diyosa ng kamatayan, na nagpalaya sa kanya. Nang patayin niya ang dalawa sa mga elder, muling nabuhay sila sa salamin at natigil. Hindi na sila nakabalik sa labanan. Ngayon na natigil sila ni Hansen, hindi na sila makakaalis. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Sutra at Heavenly Go kasabay ng kanyang talim at kalasag. Natrap niya ang dalawang elder at lahat ng iba pang nilalang sa lambak. Napansin ng Illusion Elder na walang sino man ang bumalik sa labanan, at naguluhan siya sa nangyayari. Sa sandaling iyon, pinatay siya ng Diyosa ng kamatayan. Nang mamatay siya, napagtanto niya na dapat na hinarang ni Hansen ang salamin. Nakakagulat ang ideya na isang tao ang nakaharang sa 100 piling tao. Kaya pala nakalabas siya sa Outer Sky Shelter. Napakasigla niya, kahit na ang mga elder ay hindi kasing galing niya. Nagulat ang Illusion Elder at ang iba pang elder. Gusto nilang umalis, ngunit mas lalo silang nawalan ng pag-asa. Masyadong masikip ang salamin, at wala silang magagawa para labanan si Hansen. Patuloy silang pinapatay niya. Kabanata 1658. Lahat ng piling tao sa labas ng lambak ay patay na. Ang Diyosa ng kamatayan, na lubos ng nadumihan ng dugo, ay tumakbo ngayon papasok sa lambak. Sumali siya, tumutulong kay Hansen na walang katapusang patayin ang mga piling tao gamit ang kanyang mga palaso. Hindi inaasahan ng mga elder ang isang sitwasyon na tulad nito, at lahat sila ay nagngangalit sa nangyayari.
Sky Sword, kakainin kita. At hindi ka nababalik, umungal ang Illusion Elder. Isave mo ang iyong mga banta hanggang sa makatakas ka sa salamin, malamig na sinabi ni Hansen habang pinapatay niya ang isa pang espiritu. Walang kahirap-hirap na naharang ng overbearing shield ang mga pag-atake ng Geno Core ng Illusion Elder. Mabuti ang Ancient Sky Mirror. Kaya nitong muling buhayin sila at ang kanilang mga Geno Core, kaya ang kamatayan ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Parang napakakakaiba iyon kay Hansen. Walang Geno Core ang may walang katapusang kapangyarihan. Kahit na ang mga Emperor-class Geno Core ay hindi maaaring patuloy na muling mabuhay ng walang katapusang panahon tulad ng ginagawa ng salamin sa kasalukuyan. Ngunit narito ito, hindi nagiging mahina. Gusto sanang patuloy na pumatay ni Hansen at tingnan kung kaya niyang maubos ang kapangyarihan ng salamin. Ngunit kahit gaano katagal siya lumaban, parang hindi ito gumana. Talagang parang may walang katapusang supply ng kapangyarihan ang salamin. Sinabi ng Illusion Elder, kahit gaano kakalakas at ang babaeng iyon, walang silbi ito. Walang kamatayan kami. Mauubos mo ang lahat ng iyong kapangyarihan sa huli. Kapag dumating ang oras, kakainin ka namin ng buhay. Maraming super elites ang umungal at sumugod palabas sa salamin. Lahat sila ay mukhang galit na galit, gustong kainin sina Hansen at ang Diyosa ng kamatayan. Mayroon silang kapangyarihan ng salamin, kaya hindi sila natatakot mamatay. Tiyak na nagdulot ito ng sakit ng ulo kay Hansen. At tulad ng sinabi ng Illusion Elder, talagang limitado ang kapangyarihan ni Hansen. Maraming enerhiya na ang nagastos niya sa labanan, at gumamit siya ng mga Beast Soul. Hindi naisip ni Hansen na makakayanan niya ng higit sa 10 oras, at kapag naubos na siya, hindi na niya sila lahat mapagtatanggol. Mas masama rin ang kalagayan ng Diyosa ng kamatayan. Maaari niyang patuloy na punan ang kanyang mga palaso, ngunit patuloy na dumudugo ang kanyang mga sugat. Tiyak na hindi kasing ganda ng kanyang mga pag-atake ang kanyang bilis ng paggaling. Little Silver, gamutin mo ang kanyang mga sugat. Sigaw ni Hansen. Dinala ni Little Star sina Little Silver at Bauer palabas mula sa isang pader. Umupo si Little Silver sa ibabaw ni Little Star, binuhusan ng kanyang pilak na kidlat ang Diyosa ng kamatayan. Nanginginig ang katawan ng Diyosa ng kamatayan, at tumigil siya sa pagpapaputok ng pana. Nagdulot ng matinding sakit sa kanya ang kidlat, ngunit mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Epektibo ang mga kakayahan sa pagpapagaling ni Little Silver. Ang masama lang ay kung gaano kasakit iyon. Hindi katulad ng mga ordinaryong kapangyarihan sa pagpapagaling na nagbibigay lamang ng kaginhawahan. Ngunit alam ng Diyosa ng kamatayan na pinagagaling siya ni Little Silver. Tiniis niya ang sakit at nagsimulang hilahin muli ang kanyang pana. Kasing lakas pa rin ang kapangyarihan, medyo mas mabagal lang siya. Ngayon na nagamot na niya ang mga sugat ng Diyosa ng kamatayan, kailangan pa ring ayusin ni Hansen ang problema sa enerhiya. Hindi isang dalisay na manggagamot si Little Silver, kaya hindi niya maibabalik ang sigla at enerhiya ng isang tao. Patuloy na nag-iisip si Hansen habang nakikipaglaban. Naisip niya na kung hindi niya masisira ang salamin, maaari silang lahat mamatay. Ngunit napakakatakot ng Ancient Sky Mirror. Tumingin si Hansen sa likod ng salamin, at walang kakaiba doon. Ito ay isang pilak na ibabaw lamang, at walang power pack o control panel. Hanggang ngayon, ang salamin ay hindi ginagamit sa abandonadong lambak na ito. Dapat may dahilan, isip ni Hansen sa kanyang sarili. Malinaw na hindi makontrol ng Illusion Elder ang Ancient Sky Mirror. Kung hindi, hindi niya sana ito ilalagay doon. Kung walang sino man ang makakontrol sa salamin, ibig bang sabihin na ito ay isang Geno Core na pag-aari ng walang sino man? Nagningning ang mga mata ni Hansen nang tumawid ang kaisipang iyon sa kanyang isip. Tumingin si Hansen sa paligid, ngunit hindi niya nakita ang sino mang talagang kumokontrol dito. Napakatiyak niya tungkol dito. Illusion Elder, talagang sa tingin mo ba na ang isang simpleng salamin ay magpapanatili sa inyong lahat na buhay? Itinuon ni Hansen ang kanyang pananalita sa Illusion Elder, na patuloy na sumisigaw. Ha! Sapat na para patayin kita, oo. Kinagat ng Illusion Elder ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita siya. Nakakahiya na hindi mo makontrol ang Geno Core. Sigurado akong kung kaya mo akong patayin, patuloy na sinabi ni Hansen. Sapat pa rin ito para patayin ka. Umagang ang isa pang Elder. Tinitiyak na ngayon ni Hansen na hindi nila makontrol ang salamin. Napakasaya niya dahil sa katotohanan iyon. Kung ito ay isang self-Geno Core, hindi naisip ni Hansen na kaya niyang labanan ito. Ngunit hindi ito, at kaya nangangahulugan iyon na may pagkakataon si Hansen. Hindi pinansin ni Hansen ang mga sigaw ng mga piling tao at Elder, at nakahanap siya ng isang lugar.
Gamit ang kanyang daliri, tinuro niya ang salamin. Lumabas ang isang patak ng dugo mula sa kanyang daliri at tumama sa salamin. Naisip ng Illusion Elder na sinusubukan itong sirain ni Hansen, kaya't tumawa siya. Walang makakasira sa salamin. Nasasayang ang iyong oras. Ngunit hindi siya pinansin ni Hansen. Tumingin siya sa patak ng dugo na tumubo sa salamin habang ang reflektibong bersyon ng patak ng dugo ay tumama rin sa ibabaw. Nang magbanggaan ang dalawang patak, nagsimulang kumalat sa buong salamin. Napakasaya ni Hansen tungkol dito. Ginamit niya ang kanyang Real Blood Genocore sa kanyang sariling dugo pagkatapos ay naglagay ng isang patak sa salamin. Ang dugo na iyon ay mayroon na ngayong kapangyarihan ng Real Blood. Kung hindi lang ito kanselado ng salamin, masisipsip ito ng bagay. Bibigyan ng kapangyarihan ni Hansen ang salamin at lubos na makontrol ito. Kung ang isang Genocore na tulad nito ay may kasalukuyang may-ari, mahirap itong kunin. Ngunit ang isang ito ay walang may-ari, kaya madali itong makukuha. Hindi gaanong halata ang Real Blood, ngunit nasa laki na ito ng kamay ng isang lalaki. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ito ng mas malaki at mas malaki, mas malawak at mas malawak. Napakagalit ng Illusion Elder kay Hansen at sa Diyosa ng kamatayan. Sa kanyang bulag na galit, hindi niya napansin ang mga pagbabagong nagaganap sa salamin. Nang mapagtanto ng mga piling tao na may nangyayari, ang dugo ay nakakuha na ng kalahati ng salamin. Ang itaas na bahagi ay nabahira ng pula. Nang mapansin ng Illusion Elder ang mga pagbabago sa salamin, nagulat siya ng husto. Nagsimulang sumigaw ang mga super elites, ano ang nangyayari sa salamin? Ano ang ginawa niya sa salamin? Kabanata 1659. Pati ang Illusion Elder at ang tatlong iba pang Elder ay nagulat. Ginamit nila ang Ancient Sky Mirror dahil ito ay isang ligtas na kanlungan, ngunit ngayon natagpuan nila ang kanilang mga sarili na hindi makakatakas mula sa kanilang kanlungan. Ang ilang super elites ay nagsimulang magsisi na hindi nila ginamit ang salamin. Ngayon mo lang ba napansin? Sabi ni Hansen na may madilim na kasiyahan. Patuloy na kumakalat ang pulang kulay sa salamin. Ito ay isang pagsalakay ng Real Blood. Ang pagkuha ng Real Blood ay palaging nagsisimula ng mabagal, ngunit habang mas maraming Genocore ang nakokontrol ng Real Blood, mas mabilis ang proseso. Gusto ng mga super elites na makatakas, ngunit maaari lamang nilang matamaan ang dagwang reflektibong ibabaw. Hindi na sila makakalabas tulad ng dati. Lahat ng mga nilalang at espiritu ay patuloy na bumabayo sa salamin, parang isang kawan ng mga nakabilanggo na halimaw. Natatakot sila habang sinasalakay nila ang dingding ng salamin na nakatayo sa pagitan nila at ng kalayaan. Hindi sila makalabas. *********. Ano ang ginawa mo? Ang ilang mga elder ay nagulat. Kapag ang mga super nilalang ay napatay, sila ay natigil sa loob ng salamin. At habang pinapanood ni Hansen ang kanilang pagtatangkang makatakas, parang pinapanood niya ang isang kawan ng mga rabid na demonyo mula sa impyerno. Masaya si Hansen na nakontrol niya ang Ancient Sky Mirror. Hindi lamang kaya ng bagay na muling buhayin ang mga nahulog na kasama, kundi pati na rin ang mag-trap ng iba sa loob. Hindi inaasahan ni Hansen na magkakaroon ng ganitong kakayahan ang salamin. Nakuha ng Real Blood ang buong kontrol sa salamin, at isang koneksyon ang itinatag ng direkta sa pagitan ng nakakulong na salamin at ng isip ni Hansen. Ang mga nilalang at espiritu ay lahat ay nagsisiksikan sa harap ng salamin sa isang natatakot at nagagalit na karamihan. Patuloy nilang binabayo ang dagwang ibabaw, at sa isip ni Hansen, para silang isang kawan ng mga zombie na nakulong sa isang lalagyan. Nagpatuloy sina Hansen at ang Diyosa ng kamatayan na patayin ang natitirang mga espiritu at nilalang na nasa labas ng salamin. Kapag natapos na iyon, lahat ng kanilang mga kaaway ay natigil sa loob ng salamin. Pagkatapos, kinuha ni Hansen ang kontrol sa salamin, pinilit itong dahan-daang umangat sa kalangitan. Nabasag ang mga bato at nahulog mula sa base ng salamin habang ito ay umaangat, at ang mga bitik ay tumama sa kahabaan ng lambak. Imposible! Paano makokontrol ang salamin? Imposible! Ang mga nilalang sa loob ng salamin ay lahat ay nagulat. Ang kapangyarihan ng salamin ay espesyal, kaya't ang paghahanap ng ibang tao na may parehong elemento upang makontrol ito ay itinuturing na imposibleng gawain. Masaya silang idagdag ang kanilang mga refleksyon sa salamin. Wala nang pakialam kung sila ay nasugatan o napatay, maaari silang bumalik. Sa maraming paraan, sila ay walang kamatayang. Ngunit alam nila ang mga implikasyon ng pagkakaroon ng salamin sa ilalim ng kontrol ng isang tao. Kung may nakakuha ng pag-aari ng salamin, ang taong iyon ay makokontrol ang lahat ng mga refleksyon na hawak ng salamin. Talagang ayaw nilang maniwala na nakakuha ng kontrol si Hansen sa bagay na iyon.
Sa kasamaang palad, ito ay isang hindi mapag-aalinlangang katotohanan. Katsa, bumuka ang ancient sky mirror mula sa lupa. Ang lugar kung saan nakahiga ang salamin ay ngayoy tumutulo ng dugo na para bang isang pulang fountain. Parang isang bukal ng walang katapusang kapangyarihan. Napagtanto ni Hansen ngayon na ginagamit ng salamin iyon bilang isang mapagkukunan ng patuloy na enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy itong muling binubuhay ang mga namatay na elites. Sky Sword. Ang galit na ito ay tila nakatago lamang sa pagitan mo at ni Illusion, hayaan mo kaming umalis. Kung hahawakan mo ang natitira sa amin, nangangahulugan ito na makakalaban mo ang natitirang bahagi ng Fourth God Sanctuary. Sumigaw ng isa sa mga elites. Oo, wala itong kinalaman sa amin. Hayaan mo kaming umalis o susunod sa iyo ang Yin Demon. Ang mga manlong ay mga bayani. Kung papatayin mo ako, papatayin ka nila. Ako, si Long Mei. Nasa loob din doon ng Diyosa. Siya ay nagulat at sumigaw, Hansen, kung palalayain mo kami, patatawarin ng sacred ang galit nito sa iyo. Ngunit hindi pinansin ni Hansen ang mga ito. Tiningnan lamang niya sila, hinahayaan silang sumigaw sa galit, kalungkutan, at pagka-desesperada. Ano man ang kanilang ekspresyon, hindi alintana ni Hansen. Dahan-dahang lumipad ang salamin patungo kay Hansen, at habang nangyari iyon, lumiit ito. Nang umabot ito sa kanyang kamay, ito ay kasing laki lamang ng kanyang palad. Madali siyang nakapag-angat nito. Sky Sword, kung hahawakan mo kami, mamamatay ka. Umungal ang Illusion Elder, ngunit halatang sinusubukan niyang pigilin ang kanyang takot. Mamatay. Ginamit ni Hansen ang kanyang isip upang pasabugan ang katawan ng Illusion Elder. Muli itong nabahira ng pula ang salamin. Napatay ang Berserk Super Creature Illusion Beast. Walang Beast Soul na nakuha. Destroyed ang Geno Core. Nawasak ang laman. Nawawala ang Life Geno Essence. Nagulat si Hansen. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya nakatanggap ng Life Geno Essence. Matapos makita ang biglaang pagkamatay ng Illusion Elder, nagalit at nagulat ang lahat. Naging baliw ang natitirang mga tao ng Illusion. Ginamit ni Hansen ang kanyang isip upang patayin ang lahat ng mga sumisigaw na halimaw. At dahil dito, wala nang ibang naglakas loob na magsalita. Lahat sila ay nagulat. Ngunit ang mga nilalang na napatay sa loob ng salamin ay walang naiwang anumang bagay. Napansin niyang talagang walang mga Life Geno Essence na naibigay. Mayroon silang mga Life Geno Essence, ngunit sinipsip ito ng salamin. Pinalakas nito ang salamin. Kinuha ni Hansen ang salamin at umupo sa likod ni Little Star. Gusto niyang umalis sa lambak. Dumating din ang Diyosa ng Kamatayan upang umupo dito. Ginawa niya ito ng natural, na para bang ito ay isang bagay na sanay na siyang gawin. Naramdaman ni Hansen na nagkaroon siya ng kaunting sakit ng ulo. Ngunit dahil hindi na kaya ni Hansen na bawiin ang nangyari, at mukhang itinuturing niya siyang pamilya, handa siyang dalhin siya pabalik. Nakalat ang balita tungkol sa labanan sa buong Fourth God Sanctuary. Ang mga kwento ng labanan ay tila imposibleng mangyari, ngunit maraming espiritu at nilalang ang dumating upang panoorin ang pag-atake sa Diyosa ng Kamatayan. Napakaraming saksi para ang mga kwento ay lahat kasinungalingan. Pinatay ni Hansen at Diyosa ng Kamatayan ang mga elites ng maraming tribo, at nakuha pa niya ang salamin. Ang balita tungkol dito ay nasa lahat ng dako, sa dulo ng bawat dila sa Fourth God Sanctuary. Ang pinakanakakagulat na balita ay ang Diyosa ng Kamatayan ay anak ni Sky Sword. Mahirap itong paniwalaan, ngunit sinabi na mismo ng Diyosa ng Kamatayan. Medyo nakakagulat. At habang lahat sila ay nagulat, marami rin ang nagalit. Isang bagyo ang nagbabadya. Alam ni Hansen na hindi magiging mabilis ang pagresolba ng mga bagay kung handa siyang palayain ang mga nilalang at espiritu na nakuha niya. At syempre, hindi gagawin ni Hansen iyon. Kaya, nang bumalik siya, naghanda siya para sa laban. Noong una, maaaring natatakot si Hansen sa posibilidad na harapin ang buong santuwaryo. Pagkatapos ng lahat, mahirap labanan gamit ang mga kamao. Kahit gaano siya kalakas, maaapektuhan ang mga tao. Ngunit sa Ancient Sky Mirror, talagang iba na ang mga bagay. Hindi na kailangang matakot si Hansen. Kabanata 1660. Nakarinig ka na ba? Anak ni Han Senador ang Diyosa ng Kamatayan. Hindi yun totoo. Walang paraan na ang isang tao ay magkakaroon ng anak na ganoon. At kahit na totoo, hindi siya makakapasok sa mga santuwaryo sa kanyang edad. At tiyak na hindi siya makararating sa Fourth God Sanctuary at makakamit ang ganitong lakas. Aaminin ng Diyosa ng Kamatayan ang kanyang sarili. Tinawag niya si Han Senador na kanyang ama. At hindi lang niya ito sinabi ng isang beses. Paano ito hindi totoo? Sasabihin ko na parang mas ama-ama na figure siya.
Wala nang halaga ito, sa anumang paraan. Sikat na si Han Senador ngayon. Nakatrap ang 4 na Elder at higit sa 100 elites ng 2 iyon. Hindi ko alam kung makakalabas ng buhay ang mga nilalang na natrap niya, kahit na palayain niya sila. Natatakot akong si Han Senador ang pinakamalakas na tao, bukod kay Dollar. Malakas ay malakas, ngunit nasa panganib siya. Napakalaki ng kanyang kinagat sa pamamagitan ng pag-atake sa maraming santuwaryo. Walang elder ng tribo ang may gusto sa kanya. Lahat sila ay gustong makakuha ng bahagi sa kanya. Sana ay makayanan niyang magtagumpay. Ayaw kong makita ang mga nilalang na patayin siya. Nakuha ni Han Senador ang maraming teritoryo para sa sangkatauhan sa Third God Sanctuary. Marahil sa Fourth God Sanctuary, magagawa niya ang pareho. Mahirap sabihin. Hindi mahirap sabihin. Tingnan natin kung makakaligtas siya sa susunod na atake muna. Siya ngayon ang pangunahing kaaway ng lahat sa Fourth God Sanctuary. Tama iyon. Medyo nakakainis, kung tatanungin mo ako. Nasa santuwaryo si Hansen araw-araw pagkatapos noon, ngunit walang elite o elder na nagpakita. Ngunit tila patuloy na inaatake ang kanlungan, nakakaiba. Paminsan-minsan ay nag-aalimpuyo ang mga grupo ng nakakalaso na insekto, mga halimaw, at mga lumilipad na nilalang patungo sa kanila. At matapos bumalik si Hansen, tahimik na ang mga koneksyon ng kanlungan sa natitirang bahagi ng santuwaryo. Ang kanilang koneksyon sa labas ng mundo ay naputol, at ang Shadow Shelter ay naging parang isang nakahiwalay na isla. Sino mang nilalang na naglakbay ng masyadong malayo mula sa kanlungan ay nawawala. Sa kabutihang palad, handa si Hansen. Ang salamin ay ligtas na nasa loob ng kanlungan ngayon, at ang mga nilalang sa kanlungan ay lahat ay gumawa ng kopya ng kanilang mga sarili sa loob nito. Excited ang Queen, Lin Feng, at Jing Jiwo. Ipinakita nila ang kanilang mga refleksyon upang makipaglaban ng walang takot sa kamatayan. Patuloy silang makipaglaban sa mga mapanganib na laban sa mga nilalang upang umangat. Ngunit naabot na nila ang pinakamataas na antas ng kanilang mga sacred Geno points at hindi na makapag-absorb ng life Geno essences. Dahil dito, hindi sila makakaangat. Mahirap ang life Geno essences ng Fourth God Sanctuary na ma-absorb, at hindi gumana ang Geno fluid na ginawa ng alyansa doon. Kahit na nagbigay si Hansen sa kanila ng maraming life Geno essences, wala siyang magagawa upang mapaganya ang mga ito. Hindi rin siyentipiko si Hansen. Kaya't isang problema iyon na hindi niya masosolusyonan. Ngunit ang mga espiritu at nilalang ay naging target na pagsasanay. Maliban kay Gu Qingcheng at Little Pony, lahat ng mga nilalang ay abala sa pakikipaglaban. Narito ang salamin, ngunit dapat ka pa ring mag-ingat. Wala pang nagpapakita na talagang makapangyarihang mga elder. At kapag lumitaw sila, makakaya nilang harapin ang Ancient Sky Mirror, binalaan ni Gu Qingcheng si Hansen. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. May paraan akong harapin sila. Ngumiti si Hansen. Niyakap ni Gu Qingcheng ang kanyang ulo. Huwag maliitin ang mga elder ng mga tribo. May isang nakakatakot na tao na maaaring dumating. Sino? Nagulat si Hansen nang marinig ito. Kung natatakot si Gu Qingcheng sa taong ito, tiyak na siya ay napakalakas. Sa Divinitized Bout 100 taon na ang nakalipas, isang tao ang nakapagpatalo kay Six Paths at nakakuha ng unang pwesto. Nakakuha siya ng God's Baptism. Kaya, matapos ang mga taon, hindi ko maisip kung gaano na siya kalakas. Ano ang pangalan niya? Hindi pa rin nag-aalala si Hansen. Alam niya ang katotohanan tungkol sa God's Baptism, at tila hindi malamang na natanggap ng taong ito iyon. Kapag ang mga tao ay nanalo ng unang ranggo, ang makikita lamang nila ay isang nakasil na kristal na lalagyan. Walang sino man ang nakapagbukas nito, at maaari lamang silang bumalik. Ang gantimpala para sa pag-abot sa unang ranggo ay hindi magagamit. Naroon si Stay Up Late sa loob ng maraming taon, kaya't wala itong silbi. Si Ancient Devil, sagot ni Gu Qingcheng. Ancient Devil. Nagulat si Hansen nang marinig ito. Kilala niya ang pangalan ng mabuti. Siya ang guru ni Dragon King, Xianyin, at Sky King. Siya ay itinaksil ni Ozure. Alam ni Hansen na umakyat si Ancient Devil upang maabot ang Fourth God Sanctuary, ngunit hindi niya kailanman pinaghinalaan na naging napakalakas siya na kayang talunin si Six Paths. Nakita mo si Ancient Devil. Nakita ni Gu Qingcheng ang reaksyon ni Hansen at nagulat. Nakita ko. Bagamat hindi talaga nakita ni Hansen si Ancient Devil, napakapamilyar niya dito. Nang isipin si Ancient Devil, naisip ni Hansen si Xianyin. Wala siyang narinig na masyado tungkol sa kanya, at wala siyang ideya kung nasaan siya. Kung hindi siya nahulog, maaaring natutunan na niya na naroon si Hansen sa Fourth God Sanctuary at hinanap siya. Umaasa si Hansen na hindi siya napatay.
Kung namatay ang isang tulad niya, ito ay isang malungkot na bagay. Bakit mo sinasabi na maaaring dumating si Ancient Devil? Tanong ni Hansen. Wala namang galit si Ancient Devil sa kanya. Hindi rin siya elder. Isa lamang siyang nilalang na dumating sa Fourth God Sanctuary. Sayang si Gu Qingcheng at sinabi, nakita ko si Ancient Devil. Mukhang mayroon siyang malalim na koneksyon sa pinuno ng Sacred. Kung darating ang pinuno ng Sacred, maaaring dumating din si Ancient Devil. Kumilos si Hansen at nagtanong tungkol kay Ancient Devil. Naisip ni Gu Qingcheng ang kanyang sagot at sinabi, kakaiba si Ancient Devil. Parang tao siya, ngunit hindi ko siya akalain na tao. Kakaiba rin ang kanyang kapangyarihan. Paano? Tanong ni Hansen. Nakita ko siya ng 4 na beses. Sa bawat pagkakataon, nagdala siya ng ibang kapangyarihan. Ganap na iba, kasama ang mga elemento ng oras at espasyo. Sa bawat pag-atake niya, mahirap. Mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang labanan ang sinumang demigod. Mahirap lang paniwalaan na mayroon siyang napakaraming elemento. Mahirap para sa mga tao na magkaroon ng marami, at karaniwan ay nakatuon lamang sa isa. Nang makita ko siya, lahat ng kanyang mga kapangyarihan ay nasa parehong antas. Walang pagkiling, sabi ni Gu Qingcheng nang may pag-iisip. Kumunat ang noo ni Hansen. Talagang kakaiba iyon. Bukod kay Hansen, walang ibang makakagamit ng maraming elemento. Kahit na ang mga espiritu o nilalang ay hindi makakagawa nito. Habang nakabuti ito kay Hansen na magkaroon ng maraming elemento, wala siyang parehong kasanayan sa alinmang partikular na elemento gaya ng isang tao na tahasang nagsanay sa iisa. Sinabi ni Gu Qingcheng na maraming elemento si Ancient Devil at lahat ay sobrang ganda. Nakakatakot iyon.